magandang umaga po sa bawat isa. Nakikita ko po na excited na bawat isa. Tunay po ba yung aking nakikita? Tama po ba? Excited na tayo makinig sa salita ng Panginoon. Kaya ngumiti po muna tayong lahat. Yung ngiti na excited talaga. Ayan. At tayo po ay manalangin mga kapatid. Let's pray. Papuri at pagsamba ang aming inaalay sa iyo, aming Diyos na banal. Dakila ka, tunay Panginoon, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sa pagdalo namin ng Bible study na ito, nagpapasalamat kami dahil binigyan mo kami ng pagkakataon para pakinggan ang iyong banal na salita, para maalala namin, Panginoon, kung ano yung mga tinuro mo na sa amin. Maalala namin muli ang iyong kabutihan. Maraming salamat din, O Diyos, dahil binigyan mo din kami ng kalakasan at patuloy na binibigyan mo kami ng lakas. Lord, sa aming pakikinig ngayon, hinihingi namin ang iyong banal na Espiritu na siyang magturo sa amin. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay, ang iyong salita, Panginoon, ang aming ilaw. Nang sa ganon, Lord, kahit na madilim ang mundong aming kinaroroonan, hindi kami madadapa, hindi kami maliligaw dahil ang iyong mga salita na aming pinag-aaralan ang aming ilaw at gabay sa mundo ito. You bless your words, Lord. Bendisyon ang kanya po na dito'y na nasasaungiran ng aming mga puso. Nang sa ganon, matanggap namin lahat ng iyong mga ituturo sa amin. Walang ibang pinupuri ng bawat isa sa amin kung hindi ikaw lamang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so, praise the Lord. Napailocano ako kasi may nakita akong mga kababayan ko na galing din dito sa La Trinidad. Okay, so, ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay ang katapatan po ng ating Diyos. Naniniwala po ba tayo na tapat ang ating Diyos na ating sinasamba? Meron po ba thumbs up naman po sa mga naniniwala na tapat ang Diyos na sinasamba ng bawat isa? Totoo po mga kapatid, papatunayan po ito ng mga salita na ating babasahin, ating papakinggan sa umagang ito na tunay nga na tapat ang ating Diyos. So ang katapatan po ay pwede natin masabi na pag ang isang tao ay tapat, siya ay maaasahan. Hindi po ba? Kung tapat ang isang tao, maaasahan siya or mapagkakatiwalaan. Hindi po ba? Kung yung kaibigan mo ay tapat sa iyo, mapagkakatiwalaan mo. Sa oras ng iyong pangangailangan, andyan siya. Sa oras na ikaw ay masaya, nandyan siya. Sa oras na ikaw ay umiiyak, nandyan siya. Mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras. So, ganun po, pagtao po ang ating pinag-uusapan. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang katapatan ng ating Panginoon. Siya ay maaasahan, siya ay mapagkakatiwalaan, pero ito po yung wala sa tao. Siya ay nag-consistent po siya sa paggawa ng kanyang pangako. Dahil pag tao po ang nagbigay ng pangako, kadalasan po ay hindi naisa sa katuparan. Pero pag ang Diyos po, dahil sa kanyang katapatan po, ay yung promise na kanyang binibitawan, yung mga pangakong kanyang binibitawan, ay nangyayari. Hindi po, wala pong palyatan, lahat ng pangako ng Panginoon ay naisa sa katuparan. At isa pa, na wala po sa tao, yung katapatan ng tao ay hindi ganito dahil ang ating Panginoon sa kanyang katapatan, hindi po siya nagbabago. Dahil siya po ay perfect. Tayo po, kahit na tao na tapat, nagbabago pa rin, hindi po ba? May mga pagbabago pa din sa ugali, nagbabago pa din sa pananaw. Pero ang ating Diyos, sa kanyang katapatan ay hindi po siya nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, parehong Diyos ang ating sinasamba. Siya pa din. Walang nagbago sa kanya dahil siya ay perfect. Yan po ang ating Diyos. Yan po yung katapatan niya. Character niya na siya ay tapat. At yun nga, hindi po siya nagbabago. Kaya mula pa noon, yung kung babasahin po natin ang ating Biblia, mula pa noon hanggang sa ngayon na na-experience natin yung katapatan ng Panginoon, hindi siya kailanman nagbago. Kagaya po nung tinawag niya si Abraham
tinawag niya si Abraham, meron siyang sinabi kay Abraham, meron siyang pangako kay Abraham na hanggang ngayon po pa, mga kapatid, ay nakikita natin yung katuparan ng pangako niya kay Abraham. Kaya basahin natin ito doon sa Genesis chapter 12, verse 1 hanggang verse 3. So, basahin natin sa English. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." Next. Verse 2, "I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all the peoples on earth will be blessed through you." So yan ang sabi ng Panginoon kay Abram, na lisanin mo yung lugar ninyo, umalis ka dyan sa lugar ng iyong ama. Pumunta ka doon sa lugar kung saan kita dadalhin. At sabi ng Panginoon kay Abraham na, at ang iyong angkan ay magiging nasyon, magiging kilala, magiging blessing sa buong mundo. So yun ang sabi ng Panginoon kay Abraham. Kaya si Abraham, dahil siya ay nagtitiwala sa Diyos at alam niya na tapat ang Panginoon sa kanyang lahat ng kanyang pangako, umalis siya doon sa lugar nila at pumunta siya doon sa Kinaan kung saan siya dinala ng Panginoon, at doon siya namalagi hanggang sa nagkaroon siya ng mga anak, nagkaapo, hanggang sa nagkaroon siya ng angkan. At ngayon sila na ang bansang Israel. Napakatanyag na bansa, napakaliit na, pero tanyag, kilala sa buong mundo. At aside from that, tama nga, tunay nga, na sabi ng Panginoon na magiging blessing sila sa atin, sa mundo. At napatunayan yan, at napapatunayan pa din natin yan hanggang ngayon. Bakit? Unang-una sa spiritual na aspect. Sa aspekto na spiritual, doon ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Doon siya lumaki, doon siya nagministro, doon niya ipinamalas ang mga milagro ng Panginoon, na lahat ng mga may sakit gumaling, yung mga kahit yung namatay na muling nabuhay. Doon niya pinamalas yung kapangyarihan ng Panginoon. Nagturo siya, tinuruan niya yung mga disipulo niya, at nung siya ay bumalik na sa langit, itong mga disipulo na kanyang tinuruan ay lumabas mula sa Israel at nag-preach, ikinalap nila ang salita ng Panginoon sa ibang parte ng mundo. Hanggang tayo, mga kapatid, mga Pilipino, napakalayo po natin doon sa Israel. Ilang oras po tayo po ay sasakay ng eroplano papunta doon. Pero tayo po, mga kapatid, ay nakakaparinig na, nakapakinig ng katuruan ng Panginoong Hesus na siyang nagbabago sa ating buhay. So tayo, nakikinabang din tayo. Hindi po ba sa katuruan ng Panginoong Hesus? So totoo nga na ginawa ng ating Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na sila ang magbibigay ng blessing sa buong mundo. Manggagaling sa kanila, they will bless, they will become a blessing to the world, sabi ng ating binasa. Na dito sa spiritual na aspect pa lang nangyayari, at hanggang ngayon ay na-enjoy natin yung blessing na mula doon sa angkan ni Abraham. Nakinig tayo sa salita ng Panginoong Hesus, at ngayon ay nababago ang ating buhay. Hindi po ba? Kaya noon na kung may mga ugali man tayo na hindi maganda, tapos ngayon dumadalo na tayo sa mga Bible studies na ganito, napapakinggan natin ano ba ang kalooban ng Diyos, ay nababago tayo. Kaya tayo ay nakikinabang ngayon sa kabutihan ng Panginoon sa atin. So yan. So hindi lang dyan, hindi lang po sa spiritual na aspeto, maging sa medisina, maging po sa scientificong aspeto, na karamihan sa mga Hudyo ay may mga contribution sila sa technology natin, sa science, sa medicine. Kaya kung titignan po natin, ang dami pong mga Hudyo na binigyan ng Panginoon ng talino. Kaya nagagawa nilang mag-contribute sa buong mundo. Na kung kilala niyo si Albert Einstein, kilala po ba natin si Albert Einstein, isang siyentipiko na tanyag? Siya po ay isang Hudyo, galing sa angkan ni Abraham. At ang kanyang mga
kanyang contribution sa mundo, pinapakinabangan ng buong mundo. Karamihan din sa mga nabigyan ng award na Nobel, sa Nobel Peace Prize na award, kung titignan po natin yung mga 900 plus na sila ngayon na nabigyan ng award, yung mga tunay na nakapagbigay ng kontribusyon sa buong mundo, karamihan po sa kanilang mga Hudyo. Kaya tignan po natin, hanggang ngayon po ay ginagawa ng Panginoon yung promise niya kay Abraham. Matagal nang wala si Abraham dito sa mundo, pero yung angkan niya, dinibless pa din ng ating Diyos dahil yun yung promise niya kay Abraham nung sinabi niya na umalis ka dyan sa lugar ng iyong ama at pumunta ka sa lugar na aking sasabihin kung saan kita dadalhin, na ginawa ni Abraham. Kaya yung pangako ng Panginoon hanggang ngayon ay nakikita natin, nangyayari. So ganyan din po sa bawat isa sa atin dahil na napatunayan na natin sa buhay ni Abraham. Sabi natin ang Panginoon hindi nagbabago, maging sa buhay po natin mga kapatid, ganun din katapat ang ating Diyos. Ganyan siya katapat na hindi siya nagbabago, hindi niya pinapako ang kanyang mga pangako, ginagawa talaga niya kung ano yung kanyang pangako. And yan, sabi din niya ni Joshua, mababasa din natin yan sa book of Joshua, nung time na siya na yung naging leader ng Israel dahil namatay na si Moses. Pag pumasok na sila Joshua doon sa Promised Land, ito yung sabi doon sa Joshua chapter 21 verse 45. Pinatunayan ito sa Joshua chapter 21 verse 45. Ano yung nandito sabi na not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. So sabi dito na lahat ng mga pangako ng Panginoon, lahat ay naisakatuparan. Yan ang nangyayari sa promise ng Panginoon. Pag siya ang nagsabi, hindi niya tinatalikuran. Ginagawa talaga niya kung ano yung kanyang promise sa atin. Yan po ang ganyang katapat ang Diyos ni Abraham na parehong Diyos na ating sinasamba ngayon bilang mga Kristiyano. Siya din ang Diyos na nakikipag-usap ngayon sa atin. Tuwing tayo ay nagkakaroon ng Bible study, yung salita po niya, yung ating pinapakinggan, so siya po ang nangungusap sa bawat isa sa atin. Kaya maalala siguro natin yung lahat ng mga dumaan na sa buhay natin na pwede nating masabi na tapat ang Panginoon sa ating buhay. Yan mga kapatid, pag naalala po natin yan, yan yung ating isabihin, yung patotoo natin na tinatawag na kanina, di ba, sinabi na tinawag tayo kung may mga magpapatotoo. Yung mga yun na patotoo natin na totoo nga, mga kapatid, ang Diyos ay tapat. O ganun, na dahil sa buhay ko, ganito ang kanyang ginawa. Yan. So yan po, magpatotoo din tayo na maalala natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sabihin natin, totoo nga mga kapatid, kasi ako mismo nangyari sa buhay ko. So yun po. At kagaya nga ito, sabi ni Joshua, nagpatotoo si Joshua na lahat ng mga pangako ng Panginoon ginawa niya, sabi niya. So hanggang ngayon, binabasa pa rin natin. Kaya napaparimayin tayo, naaalala natin na oo nga, totoo nga pala, tapat nga ang ating Diyos. Kung ano yung binitawan niyang salita, yun ang nangyayari. And doon din po sa book po ng Salmo, sa Psalm chapter 91 verse 4. Psalm chapter 91 verse 4. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Yan, ang faithfulness ng Panginoon ang magiging shield, kalasag natin. Yung faithfulness, yung katapatan ng Panginoon ang magiging kalasag natin. And rampart, ano itong ibig sabihin ng rampart? Ang rampart kasi mga kapatid is Tagalog na lang, iingatan ka niya. Gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay. Sa ilalim ng kanyang pakpak, iingatan ka at ipagtatanggol. Kaya siya yung ating kalasag, ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Okay, so, gaya ng isang ibon, so mga kapatid, imagine yung isang inahing manok na may mga sisiw. Pag gabi at malamig na, anong gagawin ng inahin? Siya ay uupo at aakayin niya yung kanyang mga, tatawagin niya yung kanyang mga sisiw at yung mga sisiw magtatakbuhan, mag-uunahan yung mga yan, hindi po ba? Yung mga may alagang manok, mag-uunahan sila, papasok sila sa loob ng kanyang pakpak.
daw ng katapatan ng Panginoon, itong inahin na ito, na proprotektahan niya yung kanyang sisiw mula sa lamig ng gabi. Kahit din pag umuulan, hindi po ba? Pag umuulan, kahit nababasa na yung inahin, basta yung mga sisiw niya nandun sa ilalim ng kanyang pakpak, na sila ay tuyo at warm, hindi sila nalalamigan. Ganun po ang katapatan ng Panginoon. Maging pag may lawin, di ba? Nakakita na kayo ng lawin? Yung lawin talagang, lilipad siya sa taas kung may nakita siyang sisiw. Talagang babantayan niya yan. Pero pag makita ng inahin na may lawin sa himpapawid na paikot-ikot sa lugar niya, anong gagawin niya? Uupo siya, tatawagin niya yung mga sisiw, lahat ng mga sisiw magtatakbuhan, pupunta sila sa ilalim ng pakpak ng inahin. Diba? Kaya ako din, nung ganyan nakikita ko yung inahin na alaga ng aking tatay noon, naiinggit ako sa mga sisiw. Sabi ko, ano kaya ang feeling kung nandun ka sa loob? Mainit siguro doon, tapos ang sarap-sarap siguro matulog. At kahit na umuulan, mainit kasi yung feather ng inahin manok, siya yung magpapainit sa loob, hindi po ba? Ganon, pero huwag tayong mainit pala sa sisiw kasi nangyayari pala din yun sa atin kasi hinantulad yan doon sa manok, yung katapatan ng ating Panginoon, na tuwing tayo ay natatakot dahil may lawin, may mga danger na nandyan palapit na sa atin, tuwing tayo ay magkakaroon ng worry. Tumakbo tayo, gaya ng mga sisiw, tumakbo tayo saan? Papunta doon sa ilalim ng pakpak. Saan yun? Yung presensya ng Panginoon, yung presensya niya. Tumakbo tayo sa presensya ng Panginoon. Pag may bagyo, may ulan, may mga problema, may mga mahihirap na dinadaanan sa buhay, tumakbo tayo sa presensya ng Panginoon dahil sa kanyang katapatan, kagaya ng isang inahin, papapasukin niya tayo sa kanyang ilalim ng pakpak kung saan tayo magkakaroon ng comfort, magkakaroon tayo ng rest, magkakaroon tayo ng kapahingahan sa presensya ng ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng protection mula sa mga plano ng kaaway na tayo ay sirain, tayo ay patayin. Andoon tayo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Kaya ayun, napakagandang example para maintindihan natin dahil lahat tayo naman nakakita tayo ng inahin, hindi po ba? So imagine na lang na tayo yung sisiw, natatakbo doon sa ilalim ng pakpak ng ating Diyos para protektahan niya tayo, para bigyan niya tayo ng kapangyarihan, para bigyan niya tayo ng comfort kung tayo ay nalulungkot or tayo ay nagdadalamhati. So yan, so meron naman pala tayong shield, meron tayong yung rampart kanina na doon sa English na binasa natin, yung parang kuta, yung di ba pag kuta, yung talaga yung safe place. Meron po tayong safe place. Yan po ay ang presensya ng ating Panginoon. At nang dahil siya ay tapat, hindi po yan nagbabago. Kahit ngayon hanggang bukas, ganun pa rin ang katapatan ng Panginoon. At sabi ng Lamentations chapter 3, verse 22, sabi doon sa 22 and 23, Lamentations chapter 3, they are new every morning. Sa 22, ano yung new every morning? Verse 22 muna tayo. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning, sabi ng verse 23. Great is your faithfulness. Sa katapatan ng ating Panginoon, araw-araw, bago ang kanyang kabutihan. So, they are new every morning. Kaya ganyan katapat ang ating Diyos. Araw-araw bago yung kanyang kabutihan. Nababago yung pagkabutihan niya na nararanasan natin sa araw-araw na ating buhay. Hindi mapalya. Araw-araw na tayo ay gumigising na i-experience po natin ang kabutihan ng Panginoon. Ganyan ang faithfulness, katapatan ng Diyos. At ang nasabi natin nga, nabanggit nga natin kanina, na hindi tayo perfect. May mga pagkakataon na minsan tayo po ay nagkakamali, tayo ay nagkakasala, tayo po ay nadadapa, hindi tayo perfect. Pero sa katapatan nga ng Panginoon, at dito makikita natin sa
1 John chapter 1 verse 9, basahin po natin ito. 1 John chapter 1 verse 9, na pag tayo ay nagkasala and we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ang ating Diyos ay tapat. Ito ang kanyang salita. At sabi niya na pag tayo ay nagkasala at pupunta tayo sa ating Panginoon, sabihin natin na, Lord, patawarin mo ako. Ito ang aking nagawa. Patatawarin niya tayo sa kanyang katapatan. He is faithful to forgive us. Kahit walang exception, kahit anong klaseng pagkakamali yung nagawa natin, kahit gaano kabigat yung kasalanan natin sa Panginoon, sa katapatan ng ating Diyos, siya po ay magbibigay ng forgiveness. Siya po ay pag tayo po ay mag-confess at sabihin natin na, Lord, patawarin mo ako, ibibigay po niya yung kapatawaran sa atin. Napakaganda pong isipin noon na pag nagkamali tayo, hindi niya tayo itatapon, hindi niya tayo, kunyari kung yung inahing manok, yung bumalik tayo sa example na yun, na yung inahing manok, pag merong sisiw na nadapat, hindi niya, anong tawag doon, yung patatalsikin para hindi na pumasok doon sa kanyang pakpak, hindi ba? Ganon din po ang ating Panginoon. Pag tayo ay nadadapagawa ng kasalanan, may mga pagsaway, hindi natin sinusunod ang kanyang utos, lumilihis tayo doon sa landas na kanyang sinabi at ating tatahakin, hindi po niya tayo i-reject. Pag tayo po itatakbo at pupunta doon sa kanyang ilalim ng kanyang pakpak at sabihin natin, Lord, patawarin mo ako. Aakayin niya ulit tayo, papapasukin niya tayo sa kanyang protection, papapasukin niya tayo dahil nga tapat ang ating Diyos. So magpatuloy po tayo mga kapatid, kahit po may mga kasalanan tayong nagagawa, hindi pa tayo perfect, may mga minsan nadadapa pa din tayo. Ang importante, pumupunta tayo sa presensya ng ating Diyos para humingi ng kapatawaran dahil patatawarin niya tayo. At pag tuwing ganito na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, ay gawin na natin agad-agad kung ano yung kanyang sinasabi sa atin. Mag-obey na tayo, agad-agad, wag na natin sabihin bukas na lang. Ngayon na, dahil ito na yung panahon, kaya nga natin napakinggan sa araw na ito. Kaya magpatuloy tayo, huwag tayong umalis doon sa presensya ng ating Diyos. Lagi tayong tumakbo, papunta sa presensya ng ating Panginoon. Hanapin natin ang presensya ng Panginoon. Kagaya ng mga ganitong pagdalo sa mga Bible study, nandito po ang presensya ng Diyos sa atin. Siya ngayong nangungusap na sa atin dahil binibitawan niya yung mga salita niya sa atin. At lagi po natin tandaan, hindi po kailanman magbabago ang ating Diyos. Kaya tapat siya. Masasabi natin talaga na tapat siya. Araw-araw yan mararanasan natin sa ating buhay. Kagaya ng sinabi doon sa Psalm. See, so mga kapatid, ito ang ating napakinggan. Huwag po sana ito lumabas sa kabilang tenga. Tanggapin natin sa ating puso. Talagang maniwala tayo at manampalataya tayo na ito ay salita ng Panginoon na narinig natin. At ang sabi na nasa salita niya na hindi siya nagbabago, ito po ay hanggang po sa kinabukasan, hanggang sa matapos ang oras dito sa mundo, ganito po, tapat pa din ang ating Diyos na buhay. Kaya yun, wala nang problema dahil andyan na, pinakita na sa atin ng Panginoon yan. Ang part na lang po natin mga kapatid ay yung maniwala, makinig, maniwala at mag-obey sa mga utos niya at hindi lang sa atin mananatili ang mga sinabi ng Panginoon, ibahagi din po natin sa ating kapwa, ibahagi din po natin sa kaibigan natin, doon sa pamilya natin. Basta sabihin natin sa ibang tao, huwag lang sa atin. Pagsabihin natin, ang katapatan ng Panginoon, totoo. At nangyari ito sa buhay ko hanggang ngayon na naranasan ko, yan ang patotoo natin. Lahat tayo mga kapatid na nananampalataya sa Panginoon, makikita natin at mararanasan natin. At hindi lang yan
magiging blessing din tayo sa iba dahil na ibabahagi natin kung ano yung katapatan na nararanasan natin, katapatan ng Diyos na nararanasan natin sa buhay natin. Kaya praise the Lord dahil isa ka, ako, na nandito ngayon sa Bible study at muli nating na pakinggan itong salita ng Panginoon. Muli tayong nabigyan ng encouragement para magpatuloy. Kahit may bagyo, kahit may ulan, kahit may lawin, hindi na tayo natatakot. Dahil tapat ang ating Diyos, meron tayong sandigan, meron tayong protection, yung shield, ang ating Diyos na buhay. So, manalangin po tayo. Lord, maraming salamat, napakabuti mo, Panginoon, sa mga salita na aming napakinggan. Kami ay nagkaroon ng encouragement at comfort sa iyong salita, Panginoon, na ikaw ay tunay na tapat at napatunayan mo na yan mula pa noong oras ni Abraham, noong time ni Abraham hanggang sa ngayon, O Lord. Kaya kami din, Panginoon, ay binibigay namin itong buhay namin, nagtitiwala kami na meron kang planong maganda para sa bawat isa sa amin, at yung mga pangako mo sa bawat isa sa amin ay isa sa katuparan mo yan sa iyong sariling oras. Kaya Lord, we thank you dahil nakinig kami sa Bible study, nakinig kami sa iyong mga salita. Lord, ang aming panalangin ngayon, ay lagi naming alalahanin itong aming tinanggap na salita mula sa iyo. Nang sa ganoon, sa mga oras na kami ay nangangailangan ng iyong tulong sa oras, Panginoon, na kami dumadaan sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay, sa mga oras, Panginoon, ay may mga problema kaming pagdadaanan ng mga desisyon na mabibigat na kailangan gawin. Lord, meron kaming tatakbuhan dahil ito ang iyong sinabi sa amin. At sabi ng iyong salita, kapag may promise ka, mangyayari, Panginoon. So Lord, we thank you for all your goodness, your faithfulness. Ikaw lamang ang tunay na aming itinataas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat, Pastor.